Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon na Miyerkules, ika-14 na araw na sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita, sinabi ng PAG-ASA, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, na ang southwest monsoon o ang habagat ay naasang patuloy na magbibigay ng malaking impluensya sa weather condition sa buong Luzon at maging sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Ang habagat umano ang patuloy na magdadala ng pag-uulap ng kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Ilocos Region. Ganon din sa mga lalawigan ng Zambales, Batanes at sa lugar ng Babuyan Islands. Paalala ng PAG-ASA, pwedeng magkaroon ng flash floods o mga landslides sa panahon ng moderate hanggang heavy rain sa mga lugar na naturan. Baagya ding mag-uulap ang kalangitan na may kasamang isolated rain showers o mga thunderstorms dahil pa rin sa habagat sa Metro Manila. Sa natitirang bahagi ng Luzon, sa Western Visayas at maging sa Negros Island Region, ang kapareho ding kalagay ng panahon ay inaasahang magaganap sa natitirang bahagi ng bansa dahil naman sa pag-iral ng mga localized thunderstorms. Paalala din ng PAG-ASA sa publiko, kapag nagkaroon ng tinatawag nilang severe thunderstorms, posible ang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, habang patuloy pang epekto ng habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, sinabi ng PAG-ASA na may namatan silang bagyo o isang typhoon sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ito'y na lumalakas at naging isa ng ganap na tropical storm o mas mataas ang kategorya. Sinabi ng PAG-ASA na ang tropical storm na may international name na Ampil ay nakita 1,570 kilometro sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Tagla nito ang maximum sustained winds ng 65 kilometers per hour. Malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot ng 80 kilometro bawat oras. Ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay bahagyang lumakas at ito ay nasa ilalim na ng tropical storm category. Pero ang bagyong ito ay wala namang direktang epekto pa sa anumang bahagi ng bansa hanggang sa mga susunod na araw. Sinabi ng PAG-ASA ng bagyong ito ay gumagalaw sa direksyong northeastward ng mabagal. Wala pa namang pagtaya ang PAG-ASA kung tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang nasabing bagyong namuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility.